Narito na ang inyong hinihintay. Ang programang magpapakita ng di nakikita. Ang nakatago ay ilalabas niya. Yes, yo! Topacio! Programang maraming ilalantad na mga sorpresa. Yes, yo! Topacio! At ngayon, narito na po sila. Ang mga kwento niyang ating mapapakinggan. Si Mr. Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Kasama si Doc Che Lejano. Yes, yo! Topacio! Yes, yo! Okay, magandang good morning po sa inyo sa umagang ito. Andito na po tayo sa Yes, Yo, Topacio. Nais ko pong i-announce na wala na po si Atty. Topacio. Nakausap ko po ang kanyang asawa. Hindi na po siya aabot sa show. Baka kaya kung isipin niyo. siya po ay nasa Senado. At para sa inyong kaalaman, para mabuo natin, akala nyo, niloloko nyo ako, bumabawi lang naman ako, niyari ako ni Ferdy nun eh. Pakipakita nga, Chelo, yung ating picture ni Atty. Siya po ay actually galing nga po sa ospital. Pero ang kanyang problema ay ang kanyang tuhod. Yan po si Atty. Ganyan, hindi ko alam kung yan ang suot niya sa Senado ngayon, ha? Pero yan po si Atty. ngayon. Kita nyo, gangster look talaga eh. Kita nyo, naka-shades. Kulang na lang yung puti-puti na nandun sa sunglasses eh, no? Hindi ko po alam kung sino yung nasa likod. Hindi naman si Maring Judge Dina Topacio po yan eh, yung kanyang may bahay. Pero yan po, baka nag-aalala kayo kay Atty. Pagdasal na lang natin po na pinakabila ang kanyang sakit. Yung sakit, hindi siya. Kasi nga iika-ika siya nung pagdating po niya ng galing Europe. Alam niyo naman pag sa Europe, ilakad kayo na lakad, ayun, tinamaan yung kanyang tuhod. Ano nangyari? Okay. Alright. Wala natin programa. Ang dami natin di-discuss. Hindi ko nga alam kung sinong uunahin natin. Well, pwede nating sabihin na, sige, congratulate natin ang Pilipinas. Kaya lang backhanded compliment ito eh. Yung Chelo, yung yung graphics tungkol sa yung ranking ng Pilipinas. Meron ka ba? Nandyan na ba? Yan ang unahin natin. Baka makalimutan ko eh kasi marami tayo i-discuss eh. Yan, okay. Philippines, number 1. Number 1 sa pinakamaraming pollution galing po sa plastic sa buong daigdig. Tingnan niyo yan, halos 3 times the pollution na galing po sa India. Ang India, 10 times the population of the entire country. Di ba? Mga 120 million tayo. Ang India, mga billion na rin yung India eh. Pero tingnan nyo, Philippines, 356,000 metric tons ng plastic waste. Tapos tingnan nyo yung Guatemala, 7,000. Ang China, medyo malaki rin at 70. Pero that's 5 times less. 20% lang ng pollution ng galing sa Pilipinas. Ang Brazil, ang China, bilyon ng tao, di ba? Ang Brazil, daang milyon. Pero tingnan nyo, less than 10% ng plastic waste sa mundo nang gagaling sa Brazil. San pa? Yung marami-raming tao dyan. Wala, titingnan mo, naknanti na pa. Yung mga ibang third world country, pinakamatindi. Siguro ang pinanggagalingan niya mismo ay yun na rin problema natin tungkol sa sachet economy. Di ba yun po ay sinasabi nila sa atin na ang ating ekonomiya ay masyadong dependent sa tingi-tingi ba na bili-bili na tayo ay instead na makabili tayo ng malalaki at bulto-bulto kasi mas mura lumalabas. Kokonti lang yung perang nagagamit natin sa araw-araw, hindi tayo makabili ng maramihan o malakihan. Mas mura yun pag bulk purchase sapagkat pati yung transportation cost mo. Kagaya nung ginawa po sa akin, bibili po ako ng vitamins noon. Di siyempre, kailangan ng booklet. Nagulat ako kasi ang binibili ko, good for 3 months. One a day yung vitamins. Pagdating ko sa Mercury, bebentahan lang daw ako ng 3. Anak ng tinapa. So, babalik ako roon 30 times? Every 3 days, babalik ako for the next 3 months para lang bumili ng vitamins? Anak ng tinapa. Anong kalokohan yan? Ako lang na may iinom vitamins. Ang ina-avoid daw kasi nila is yung bibili ang senior citizen, ibebenta. Teka. Huwag na natin lokohin na sarili natin. Kung talagang gagawa ng kalokohan ng tao, hindi nyo mapipigil. Pero wag nyo nung walang yain yung mga taong hindi gagawa ng kalokohan. Ang assumption nyo dapat is innocence, hindi guilt. Kapag napansin nyo na yung senior bibili for 1
let's say, kagaya sa akin, bibili ako ng 100. Pero 1 week later, bibili uli ako ng 100. Hindi ba naka-indicate din sa booklet yon? Hindi po ba? At kung ako'y gagamit ng aking discount, makikita nyo rin kasi nilalagay nyo rin sa booklet. Ay di makikita nyo, umiinom yung senior citizen natin ng 30 vitamina araw-araw. Hindi naman pwede yun. Di ba? Yun nga ang kalokohan dyan, mamomonitor mo pa rin eh. Bakit ka mag-a-assume na gumagawa ng kalokohan ng tao? It's always presumption of innocent, hindi po ba? Kawalangian na yung ginagawa nyo. Ang hirap-hirap pumunta, senior citizen na. Maglalakad ka, mag-jeep ka, magkokotse. Yung gastos na lang dun eh. Bibili akong 3 vitamina, gagastos ako 50 pesos para lang bumili ng vitamin. Eh yung vitamin 30 pesos lang. Hindi ba katarantaduhan po yan? Yung economies of scale, isipin nyo rin. And with that, meron din pang isang nangyari nga. At least, merong nag-iisip. Sino ba nag-isip niyan? Si, Speaker, Martin Romualdez. Bakit niya naisip na maganda sana itong kanyang mungkahi? Ang mungkahi niya ay itaas ang share ng PhilHealth pagdating po sa bayaran ng mga ospital at yung nangyayari pa po kasi ay hindi po only ang mga kama na charity sa mga ospital. Ang problema ay lumalabas, napupuno po ang charity ward. Ako po yung nando sa PGH nung ako yung nag-intern. At nung ako, internship, clerkship, PGH. At nung ako yung nag-residency dyan po sa Medical Center Manila. Nangyayari po na madalas mapuno talaga ang charity ward. Sapagkat mas maraming tao talaga na poor. Ganun lang naman tayo di po ba? So, ang nagiging problema, nagiging semi-private na basta lang maipasok yung pasyente. In contrast to a private hospital, mahal po talaga yon. Pero kami po sa PGH, nung kami nandun, nag-share ambag-ambag, residente, clerk, intern. Inaambagan namin na kami na gumagastos para dun sa pasyente kasi, number one, minsan walang kama. Minsan ginagawa ko ng paraan, nanakaw ako, dudukot ako ng kama sa ibang ward yung hindi ginagamit kasi medyo malakas ako sa mga nurse doon. Alam niyo naman, medyo mabait tayo sa mga nurse kaya nakakarakit akong ganun. At minsan, meron kwarto mismo ang mga nurse doon sa likod, doon kami nag-oopera. Pinapagamit sa amin ng mga nurse. Yung kwarto po yun, hindi po yung quarters nila o dorm Parang may kwarto sila ron para magpahinga lang. Minsan may 2, 3, 4 na kama. Tapos yung mga intern, clerk, yung residente, iba po yun Meron sila sarili mga kwarto doon sa mga department. Pero sa mga ward, nandun po yung mga kama para sa intern, sa clerk, sa resident. Yung resident din nakasama. Pati mga nurses nagpapahinga. Ginagamit po namin yun pag meron kami mga minor surgery, meron kami mga minor procedures, ginagamit po namin yun. So, kanya-kanyang paraan po yan. Kung medyo malakas ka at medyo kilala ka, kung mabait ka naman sa tao, magiging babait din sa'yo. So, pati yung mga pasyente po, kung wala kaming kama, ini-request namin na gamitin na lamang muna namin yung mga dormitory facility, yung mga resting facilities ng mga nurses, clerks, interns. Kami nag-aambagan doon. Ngayon, napupuno pa rin po ang mga ward. Yun po ang problema. So, napipilitan minsan, pag private hospital ka na pumunta, may charity ward din yun, pero mas mabilis mapuno. Mas konti charity beds po nila syempre. Kasi nga, ang primary reason ng hospital ay kumita. Hindi po tumulong. Wag na tayo maglokohan. Ang primary reason ng private individual, pag pupunta sa negosyo, ay para kumita. Hindi po charity work. Ang lumalabas po rito kasi, hindi naman charity pag ang PhilHealth ang nagbabayad May bayad pa rin po yun. Pero, ang nais na magandang mungkahi, ay ang PhilHealth daw, sana mag-expand ng benefits na mag-increase yung share ng PhilHealth dito sa pag-private. Normally, 15 to 20% lang daw ng hospital bill at yung bayad sa doktor, 30%. 20% lang, 15 to 20% binabayad sa bill at 30% lang ang binabayad para sa doktor. Okay? Ang mangyayari ngayon ay ini-increase yun dapat. Kasi nga, kulang na kulang. So, sana magmungkahi gawin na lang batas talaga. I-mandate nila na ang PhilHealth mag-increase ng share pagdating sa private hospitalization. But, dapat, syempre, nandun pa rin yung DSWD na nag-a-assess ng dependency or indigency ng particular patient. Kung indigent na ipasok sa semi-private o kaya yun sa private ward, because wala kasing vacancy. Dapat i-subsidize na rin yun. Or, if there is such a way,
increase naman yung share but not necessarily to the detriment of the hospital. Importante po dyan nga is yung pasyente ay gumaling. Yan na lang po ang point, di po ba? Kaya ako ay na-disillusion na rin sa medical profession kasi right now, mabibuisit ka yung dating appendectomy na magagawa mo na 10, 15, 20 hanggang 100,000. Ngayon may sumisingil na rin po 700,000 to 1 million para sa appendectomy. Hindi po biro yan. Narinig ko yan kasi kaibigan ko yung inoperahan. Ang siningil sa kanya ay mahigit 700,000 para sa appendectomy. Ang problema rin po kasi, a lot of the doctors, kasi nung pag magaling naman yung doktor, nung ako yung nagre-residency, makikita mo naman talaga, okay lang yun, if you know it from the start. Kasi nga po, yung mga competent na doctor, sisingilin ka, let's say, 25,000, 30,000 pesos. Noon po ito we're talking about 1980s, 25,000, 30,000 pesos. Yung mga magagaling na doktor, established, nag-aral sa Amerika, etc., etc., imbis na 25,000, 50,000 sisingilin sa inyo, umaabot po ng 100,000. But that's okay. Because nga, supply and demand, the more skilled you are, the better, of course, the service that you will receive. Okay? So, ang maganda po dyan ay, kung mag-i-increase naman po yung ating share ng PhilHealth, dagdating po dyan sa babayaran nila in terms of a private medical institution, na hospital, na ganon, ay okay po yan. As long as proven syempre na yung pasyente ay indigent, wala namang problema dapat po ron, di ba? At syempre mag-cooperate naman. There should be a middle ground between the money-making and the life-saving. Di po ba? Alright? So yan po ang medyo maganda. Ngayon, pumunta naman tayo sa medyo showbiz ng konti sapagkat nainggit ako kay Anton, bakit siya lang nag-showbiz? O, di ba? Ako na may babalita ako sa inyo, nagbalita ako ng showbiz tungkol kay Sofia, pagkatapos kay Alicia, tapos si Gino Honju and si Jelly Parmesan. Ay, tama ba yun? Jelly Danka, saka Alicia Parmesano. Ito, balitaan naman natin Blackpink. Baka kasi nagtataka yung mga tao. Ang sabi nila, nag-renew daw ng contract ang Blackpink. Ang sabi naman iba, hindi. Bakit may sariling label na si Jisoo? May sariling label na si Lisa? May sariling label na si Jennie? Ang wala lang sariling label, si Rosie, kasi wala pa siyang ginagawa at this point. Medyo maaga pa para sa kanya. Pero meron siya single na lalabas. Si Lisa, naglabas ng label niya mismo, Loud. L-L-O-U-D. So, parang Lisa Loud yun, double L. Tapos si Jisoo, nasa Blisu. Ang Blisu naman ay bagong agency sa Korea na ang may hawak ay utol niya. So, kuya niya ang may hawak. Hindi ko wala kuya. Langges ba si Jisoo? So, kuya niya may hawak. Tapos si Jennie, gumawa ng sariling label, OA. Hindi ko alam. Medyo OA rin nga minsan si Jennie. Pero ang ibig sabihin po ng OA is Odd. O-D-D. Odd Atelier. Ibig sabihin parang bahay na medyo tagilid. Tapos yun ang kanyang magiging agent para sa solo. So, nangyari pala, nag-renew. Pwede palang ganun. Nagre-renew ng group activities ang Blackpink with YG. Pero individual activities, si Wahiwalay, may sarili-sarili na sila. So, tama rin naman yun, di ba? So, ano bang huling balita natin? Si Jennie raw lalabas sa variety show na bago, Apartment 404 Not Found. Bakit po nakakatawa yun? Ang 404 kasi po, parang sinabi nila Apartment 404. Pero ang Apartment 404, pwedeng number nga ng apartment. Pero yung 404 Not Found, ang ibig sabihin po noon is, yan po, pag kayo ay nagse-search tapos walang resulta, lalabas po 404 Not Found. Or kung meron kayong web address na itatype para pumunta kayo sa website, lumalabas po 404 Not Found. So, well, it's a funny title. Tapos si Lisa lalabas po raw sa baka, nagre-negotiate siya. Walking Dead. Baka lumabas po siya sa Walking Dead sa US. Pero right now, meron na siyang variety show na kung saan siya lalabas sa isang series tungkol sa isang hotel. And because the hotel started from the US, pumunta sa Italy, now it will be in Thailand. Siya po magiging isang regular dyan po sa series na yan. Dyan si Lisa. Si Jisoo may sariling sining gagawin, Omniscient Reader. Yan po ay English. I'm not sure. I'm not sure if it's English. So, yan po ang kanyang sine. Kasi magaling naman umarte pala yung babae. Hindi, kaya lang, medyo, hindi siya ganun kagaling kumanta, hindi ganun kaganda boses. Pero alam nyo na, sexy, medyo awkward din magsayaw. Pero, famous eh. Tsaka gustong-gusto ng tao. Wala tayong magagawa. Yung gusto nila eh. Okay? So, yan po ang ating showbiz balita. Meron pa tayong 10 minuto. Okay, ang gusto ko itakil ngayon ay isang tatamaan din ng Pilipinas kay believe it or not ito. Ang nakakatawa pong nangyari, hindi naman sa atin nangyari po ito. Okay? Dalawang nangyari. Number 1, hindi ba madalas pa tayo magkakaroon ng sunog dahil ito po ay summer. Ano nangyari sa Sweden? Hindi ko alam kung nabalita na ito.
Meron pong nasunog sa Sweden na ginagawa pa lamang, bagong-bago. At ang ginastos sa pagpagawa ay 115 million US dollars. Medyo malaki, 115 million US. Okay? Part 1 lang ito ng ating international na sasabihin na nakakatuwa. Ay sunog-sunugan eh. Alam niyo po kung ano unusual dito sa nasunog? 115 million US dollars nasunog po sa Sweden. Ano po ang nasunog? It took them more than 1 day. Actually, they're taking more than 1 day. It's still ongoing. Kasi Martes pa raw maapula yung apoy. Ang lupit Sila na nagsasabi, it will take until, quote, take until Tuesday morning to extinguish the blaze. So, Martes ngayon sa atin, hindi pa Martes sa kanila. Mamaya-maya Martes sa kanila. Okay? But, ano po yung nasunog na 115 million US dollars? Ito po ay isang water park. Nasunog ang isang water park. Hindi ba ang water park katakot-takot ang tubig? Yung water park po ang nasunog. Alak na pa. Paano raw nasunog yun? Hindi pa rin po nila alam. Under construction po siya. Pero, yun po ang hindi nila rin ma-determine kung ano nangyari. It is Sweden's largest amusement park, Liseberg Amusement Park in Central Gothenburg. Wala naman po na, may missing, wala naman po na report na matay, tapos may mga injuries, 16 lang injured. So, it mustn't be that dangerous, but still, nasunog ang isang water park. Puro tubig, pero nasunog. Napaka-unusual, Okay, and last, ito naman ang last 10 minutes natin, more or less, Ang nangyayari po naman, ay related din sa atin. At makikita nyo na po, eto na po ang mangyayari in the future pagdating po sa eleksyon natin. Kailan ba tayo mag-eleksyon? 2022, 2028, di ba? Pagkatapos, may eleksyon tayong darating. 22, 25, 2025. So next year, meron tayong eleksyon. Ang Indonesia, meron pong eleksyon, Valentine's Day. Okay? Valentine's Day ang eleksyon sa Indonesia. Ang Indonesia, mas marami pong tao sa atin, pero mga 250 plus million ang kanilang population. But, ang registered voters sa kanila ay around 205 million. So, mas marami pa rin silang botante kaysa sa atin. However, 125 million voters, medyo bata. And number 2, nasa internet. So, ano ang nangyayari? Nasaan ang gera, nasaan ang bakbakan sa kampanya dyan ngayon sa Indonesia? Magugulat kayo. Ang bakbakan sa eleksyon ngayon po, saan mangyayari? Sa TikTok. Patay kang bata ka. Nasa TikTok ang bakbakan ngayon sa eleksyon. Imagine mo yan, TikTok na ngayon na nagde-determine kung sino ang mananalo o kung sino makikipagbakbakan dyan sa eleksyon. Bakit nangyari yon? Unusual though it may seem, nagbago na po ang mundo natin. Paano nagbago ang mundo? Number 1, not only in Indonesia, tingnan nyo po yung nangyari sa mundo natin ngayon. Ito po. Napakasimple, napaka-interesting. Ang mga botante po ay, ito po, Philippine data, botante. 71% of the electorate, which is yung voting population. 18 to 24 pa lang po itong pinag-uusapan. Sorry, 18 to 34. Yung mga bata-bata, 71%. 71% ng mga botante is under 34 years old. So, bata. 40% of the voting population are Generation Z. In other words, 11 to 24 years old. 18 to 24 years old ang population, 40% ng mga boboto. And fully, 70% ng mga boboto is under 34%. Okay? Yan po ang malupit. And fully 80% of the voters are under 44 years old. That being said, ang titingnan nyo rito, sino gumagamit ng TikTok? Ang gumagamit po ng TikTok ay 45% 18 to 24. And 32% 25 to 34. Yung sinabi kong age range, ano po ang total nun? Fully 80% of the voting population ng Pilipinas ay nasa TikTok. O
80% nasa TikTok. Kahit television, hindi umaabot ng 80% ang penetration. Pero TikTok, 80% of the voting population ng Pilipinas. So, nasaan na tayo dyan? Ano ang pwedeng mangyari sa atin? Okay? Example, TikTok users in the Philippines, 42.8 million. There are 60 plus million voters. So, more than 2/3. When in fact, 80% of voters po nasa TikTok. Ano po ang nangyari dyan sa Indonesia? Umaangal po sila dyan sa Indonesia sapagkat ang pinakikinggan at kinatutuwaan ng 125 million voters, dyan po, 205 million voters ay TikTok. So, dito kayo matatawa. Ano ang pinakagusto po nila na nakita sa TikTok? Yung mga nagmumukhang tanga na nagsasayaw sa TikTok na kandidato. Ano tawag doon? Budots. So, yung budots mismo ang nagkakaroon ng pagkakataon para yung mga botante maalala yung kanilang iboboto. Budots. Anak ng tinapa. Pagkatapos, gusto nila yung nakakatawa. At since nakakatawa, dumadami po ang nagkakalat na meme. Ang meme po featuring the candidate. So, milyon-milyon po ang nakakakita, milyon-milyon ang nag-share, milyon-milyon ang natutuwa sa kandidatong mukhang tanga at mukhang baliw. Okay? Tapos, ang nangyari pa, nagkaroon ng debate dyan sa Indonesia. Aba? Yung natalong kandidato doon sa debate, dahil nga hindi niya masagot yung mga tira sa kanya, gumawa po yung kanilang mga supporter ng TikTok video na umiiyak yung mga supporter na babae. Anak ng tinapa. Hindi ba? Sus Mariosep. So, ang nangyayari dito ay yung presence mo as a candidate ay tumataas dahil lamang sa TikTok. So, makikita na po natin dito sa Pilipinas, hindi natin maiiwasan, TikTok po ang magiging labanan. At kung maaalala nyo po, ang nangyari po sa ating sa Pilipinas ay 60% po ng Generation Z ang pumupunta sa TikTok para lang sa search engine nila. Bale, naunahan na po ang Google as a search engine. Kung may hinahanap ang Generation Z, hindi sila nag-Google, nagti-TikTok sila. At dumadami na po ang gumagamit niyan. Kasi Generation Z is fully 40% of our population. So, tingnan nyo na lang kung ano nangyayari sa mundo. Kung hindi nyo marirecognize ito, ngayon pa lang, wala po nagre-report nito. Nagulat lang ako kasi nakita ko nung ako'y nagtititingin. Pero, syempre, may problema pa rin yan. Yung mga maniniwala ka agad sa TikTok na hindi nag-iisip. Bakit hindi nag-iisip? Kasi, nakakalimutan mo, meron ng AI na pwedeng gumawa ng deepfake. In other words, picture lang po, napapagalaw, napapasalita. Picture pa lang. O kaya, kung wala kang picture, meron ka lang picture, for example, ng mukha, wala kang picture na buo ng tao, siya na ang gagawa. Siya na maghahanap para sa'yo. Gagawa siya ng sarili na maa-animate mo na kung ano-anong ginagawa. Diyan po nangyari yung yung jibber-jabber, yung pero yun po ginagawa nila parang stop motion. Ngayon, hindi mo na kailangan gawin stop motion. Utusan mo na lang sa AI, siya nang gagawa para sa iyo. Pero syempre may bayad din po 'yan eh. But ano ba naman yung babayaran mo ganito? Tapos magkakaroon ng mga complaint. Ay, hindi pwedeng gamitin 'yan. Ay, bawal dapat 'yan. Ano bawal? Parang pinagbawal mo internet. Pag pinagbawal mo internet, ano na source ng communication? Yung sasabihin ng kandidato, maniniwala kayo? Yung sasabihin ng news na naniniwala kayo? Yung sasabihin sa inyo ng presidente, na sasabihin sa inyo ng Speaker of the House, sasabihin sa inyo ng Justice, doon lang kayo maniniwala? Wala kayong pakialam sa katotohanan? Ay, sus Mariosep, hindi pwede. Ano example ko? Meron ako matinding example diyan eh. Ito po, sinesensor nila. Sinesensor na po nila yung buong article na lumabas po sa New York Post. New York Post, ano po yan eh? Kumbaga, ang ibang newspaper, hawak ng mga walk-in nam. Ang New York Post, yan po hawak ng mga hindi mga walk-in nam. Yung mga konserbatibo. Okay. Ano po ang nangyari? May nag-leak ng interview ni Joe Biden. Oh, ito nakakatawa. Kasi related naman po sa internet. Meron pa tayo sa minuto. Ano ang sagot ni Joe Biden nung siya'y tinanong? Kailan ka natapos na maging vice-presidente? Ang sabi niya, 2013 ba? Hindi na ba ako vice-presidente? Number 1. Second day, tinanong siya, kailan nagsimula ang termino mo bilang vice-presidente? 2009. Ako pa rin ba vice-president? Quote-unquote po yan. Tapos, ang assessment po nila,
ni hindi niya alam kung kailan namatay ang kanyang anak. At lagi niyang sinasabi na yung anak niya ay hero. Hindi. Yung anak niya namatay, brain cancer. Sus, Okay? Mariosep! So in other words, ang assessment po ng judicial inquiry po ito, a well-meaning elderly man with poor memory. And he is the person leading the entire free world, calling out people to go to war, calling out people to give billions and billions of dollars to Ukraine and billions of dollars to Israel to perpetuate all of those wars para kumita yung kanyang mga donors. At yan po ang leader ng ating buong daigdig. Yes, yes, yo! Topacio! Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio, kasama si Doc Che Lejano. Yes, yes, yo! Topacio! Yes, yes, yo! Siyera! Nagbabalik po yung session Topacio. Ang aling po, Attorney Ferdy Topacio na Baldado. Ito po ang inyong lingkod, Doc Che Lejano. Pumunta tayo sa bahagi ng programa ng tinaguri. Pakita mo, tweet mo, uy! Okay, simulan natin sa ating mga YouTube. Mga YouTuber na mahihilig sa YouTube. Dito sila. Ang unang-unang nating nabungad ay si Mayer Sereño. Kasama si Nanay Rosie, Annalina at Bolaija. Ikeda Janet. Nauna rin siya. Holy cow! Elzebeth Quiñones, Jennifer Shikawa. Magaling na kaya si attorney, hindi pa nga eh. Naka-wheelchair siya sa Senado. Taray, naka-wheelchair. Josephine Angeles, JBBPH from Albay. And, sino pa ba? Okay. Vertu Bert, get well soon, attorney. Romantic Moon, Hill 120, kinabahan ako dun hindi, mabawi lang ako kay Perdi. Niyari niya ako last time din eh. Boy Martinez, Juliet, Romantic Moon, parang nanonood lang sa Netflix. Ganun ba yun? Hindi ko alam eh. Jerome Merced, maligayang kaarawan daw, Engineer Wenner. Birthday mo ni Wenner ngayon? Oh, okay, happy birthday. Noel Sico, and Ikeda Janet, Ayuda Economy. Ganun talaga eh. Alvibal, Nitz Ilustre, Dennis Ramos, alam naman ng barangay kung sino-sino mga citizen. Alvibal, syempre. Okay, Jennifer Shikawa, bait naman ni Doc Che sa mga pasyente niya, lalo na sa mga nurses. Mabait talaga ako sa mga nurses. Yung pasyente rin, mabait. Lalo na kung maganda yung anak, yung bantay, yung pamangkin, mga ganun. Nitz Ilustre, San Lazaro, naubusan sila ng stock, sila pa nagdadala. Lahat po. Yung mga nag-aaral, okay lang naman yan. Kasi to begin with, nagdo-doktor naman po tayo. Hindi naman scholarship, technically scholarship, basta nasa UP kayo. But more often than not, when you go into medicine, alam mo meron kang pang tutus-tus dun sa medical studies mo. So, more often than not, may pera naman talaga. So, tinutulungan namin talaga lahat ng pasyente namin. In fact, yung mga residents, sila ang gumagastos. At, ang nangyayari po, medyo style bukid kami. Pero we tell our patients naman na, okay, meron po kaming supply, paki-replace na lang po. In other words, kung may pera naman din yung pasyente, nakaka-afford ng konti, pinapabili pa rin namin ng mga gamit. And then, ini-stock po namin yon para gamitin sa mga pasyente na walang pera talaga, yung mga indigent. At kulang din po yung tulong ng DSWD at PhilHealth. Yun po nangyayari sa amin noon. Juliet, Teresa Kikomo ng Hong Kong, Dennis Magat, Victor Tadeo, Madra. Jim Pare. Ask ko lang kung safe mag-take ng sambong agad. Hindi, okay lang naman yung sambong eh. Yung mga ganyan ko kasi wala naman talaga overdose. Huwag nyo lang talaga literally sosobrahan na kilo-kilo sambong nangyayariin ninyo. No? Lumalabas sa urinalysis ko, may calcium oxalate sa kidney ko. Okay, ang dapat mong tingnan dyan kung bakit meron kang calcium sa iyong kidney sa urinalysis. Yun po importante dyan. Kasi nagiging bato yan eh. Calcium oxalate stones. Yan po ang bato at napakasakit po niyan. Kailangan nyo rin po syempre magpatingin sa doktor kasi resetahan kayo para mawala yung sakit. Inom lang kayo ng inom, mawawala yan ngayon. Kung may konting chance na meron kayong UTI, bibigyan din po kayo ng gamot. May gamot na pwede nyo inumin minsanan lang na buong linggo, nandun yung gamot sa sistema nyo, minsanan lang, pero medyo iba hindi ina-accept po yun. Pero yung studies po sa akin is take 3 grams of a medicine once, 3,000 milligrams,
buong linggo, papatayin niya yung mga mikrobyo dyan sa inyong, kung bacterial po yung inyong problema dyan sa inyong urinalysis. Tsaka pag nag-culture and sensitivity kayo, imbis na magte-take kayo ng medicine for 11 days. Normally po pag UTI, 11 days po yan, hindi lang 7. Okay? Juliet, kahit di magaling sumayaw, basta halos wala nang suot, panalo pa rin. Sabi ni Juliet. Ay, so, ibig sabihin, dapat pala nung nagbudot walang saplot. Ay, sus. Dahil yan kay Senator Revilla, sabi ni Jerome Merced. Emiliano Teodosio, Kalibo Aklan. Di ba? BS Biden, FU Biden. F Joe Biden. Di ba yun ang cheer nila? Leo, baka naman nakapenta rin hindi natin malalaman. Osang! Iba ng TikTok at nagiging baliw na mga tao. Hindi naman. Alam niyo po, hindi po sagot ang ban pagdating po sa maraming bagay. Hindi nyo gusto sinasabi ng tao, ibaban nyo. Mali. The answer to speech you do not like is more speech to counteract it and a discussion in order to find out kung anong problema. More speech ang sagot, hindi po censorship. Okay? Secondly, kung meron kayong, for example, galit kayo sa baril, sabi nyo ganito, ganyan. Hindi po baril ang pumapatay sa tao. Tao po ang pumapatay sa tao at hindi kailangan baril para pumatay ng tao. So, tao pa rin ang may kasalanan. Pwede kayong pumatay gamit lamang, kung marunong kayo, paperclip, may mapapatay kayong tao. Ganyan po kasimple kung talagang may balak kayo. So, it is the intent, it is the human, it is the person behind the act that is important, not the actual tool. Kasi ang baril, nandyan lang yan eh. Ang kutsilyo, nandyan lang yan. Pati paperclip, nandyan lang yan. Pero kung marunong ka, pwede kang pumatay kahit anong gamitin mo nun. Leo! Okay, Osang, Juliet, Mark Anthony Perez, may carpal tunnel syndrome ako, please help. Ay, sus, hindi kita matutulungan. Kasi pwede kang bigyan lang ng anti-inflammatory drug, pwede kang injecta ng steroid dyan sa iyong mismong retinaculum, which is your retaining and suspending and grouping na ligament, dyan po, yung retinaculum dyan, kaya may carpal tunnel ka, overuse po yan. Ewan ko kung ano ginagawa nyo, kung bakit overuse yung kanyang wrist, ha? Kasi si Mark Anthony, may carpal tunnel. Hindi ko alam kung bakit overuse yung kanyang kamay. So, biro lang, ha? Pero, kailangan po magtingin kayo sa doktor talaga. Kasi ang solusyon din po dyan, kapag hindi na kaya ng gamot at talagang masakit, it's debilitating, hindi na kayo makafunction ng normally, o operahan po dito yan, hihiwain. Hindi naman po masyadong kita yung scar kasi nandyan po naman yung mga linya-linya rin po natin ng marka ng ating flexion sa wrist. So, dun po hihiwain yan at because transverse yung retinaculum na pagganito, hihiwain po yan perpendicularly. Siyempre, bubukas na yon. So, yung iyong tendon ay magiging free to move at mababawasan yung inflammation. Of course, that's after steroids naman. Okay. Ngayon, yung iba ayaw magpa-steroid. Hindi opera kagad. Gamitin mo kasi left hand mo para hindi bugbog right hand, sabi ni Leo. Ay, halos magpakita ng pepero para lang sa views. Ganun talaga yan. Meron nga po tumalon from the 5th floor. Ang sinalo po niya, from the 5th floor, tumalon siya dun sa ilaw. Hindi ba may mga ilaw na matataas dyan po sa mga kalye highway? Meron isa tumalon just for views sa kanyang TikTok, tsaka sa kanyang Instagram, tsaka sa lahat po ng social media niya. Tumalon siya. 1 floor above nung 5-story high na ilaw. Sumapul siya doon sa ilaw, kumapit siya at bumaba. Nag-slide. Parang kay Batman. Sus. Meron naman po mga, ano nga ba tawag yun? Yung, hindi capoeira eh. Yung mga tumatalon-talon na Pranses, yung sa mga building, kung ano-ano ginagawa, tumatalon na mataas. Tapos kalimutan ko na kung tawag doon eh. It escapes me at the moment. Pero may marami na po na aksidente dyan. Nabalian, nabaldado, dahil po dyan sa, yung mga iba, nagtatumbling lang eh. Tapos bagsak sa ulo. Ayun, baldado. Dennis Asis, Get Wilson Attorney, Stephen Manahan, Alan Dave Mariano, Del B. Any advice po someone na may psoriasis? Meron ako na-post dyan. It escapes me at the moment na merong herbal cure for psoriasis. Pero doktor lang po ang makakasolve po niyan din para sa inyo. Nasa tao yan kung maniniwala sa TikTok. Of course, lahat po, you have to analyze. Ang problema po sa mga paaralan natin, hindi po nagtuturo ng analysis. Yun ang malaking problema. Juliet, BTS clips,
Ay, iniiwasan ng political content para good vibes. Mark Anthony Perez, kaliwa pong kamay may carpal tunnel. Kaliwete po ako. Ganun na nga. Yung dominant hand ang may problema. Ito talaga si Mark Anthony. Anyway, kailangan patingin ka sa doktor para ma-assess kung anong optimal therapy. Normally, surgery is the last resort eh. Okay? Dito naman po tayo sa mga ang ating mga X-rated na mga anak ng tinapa na dating mga Twitter. Rose Pablo, Ferdinand Peron, Macarcel 24, Sagari Adriano, Norbert Benoli 1, Lil Boy, Joel Raimundo, tapos Spartacus Philip, Nolet Dolor, Richard Ruiz, and of course ang ating paboritong Raven Nevermore na ang pinadala niya sa atin ay picture ni Tyra Q. Norva. Yan po, si Tyra Q. Norva. Napaka-cute, napakaganda. Naka-negligee. Rolly Malyari, Rose Pablo, Ferdinand Peran, Alvin Cabautan, Masahiro Ikeda, June 17, Twin Tree, Andres Juan Abella, Rose Pablo, and Raven Nevermore. Maraming salamat sa inyong pagtigling. Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Tapasio, kasama si Doc Che Lejano. Yes, yes, yo! Topacio! Yes, yes, yo! Nagbabalik po yung Sesyo Tupasio para sa ating huling bahagi ng ating programa. Ito po ang inyong lingkod, Doc Che Lejano, sa ngalan po ni Attorney Ferdy Baldado Tupasio. Nandito tayo sa Sesyo Tupasio. At ang aking last topic, matutuwa kayo, maiinis, and at the same time, related pa rin po doon sa TikTok na pinag-usapan natin kanina. Okay, matutuwa yung mga iba kasi marami tayong mga kababayan na talagang nagsasakripisyo ng marami para lang makatakas at makapunta po sa Amerika. In line with that, meron pong lugar dyan po sa Amerika, sa California. Ang pangalan po ay Jacumba. Spelled with a J, Jacumba. Jacumba, California. Alam niyo po kung ilang tao nakatira ron? 540 lamang. There are only 540 people living in Jacumba, California. Ano po ang significance ng Jacumba, California? Ang problema po na nangyayari dito, pagdating po sa Amerika, ang pinaka-prevalent at hindi nila kinukonsider na problema ay ang illegal immigration na nangyayari sa kanilang southern border, in which case this is Jacumba, California. Meron po kasing 2.2 milyon na po na nakapasok sa Amerika na illegal. Okay? At magugulat kayo. Ito po ay 60 miles east lang ng San Diego. San Diego, tawag nila siyempre pag Pinoy, San Diego. Pero actually San Diego ang tawag nila pag nando kayo sa Amerika. Hindi kayo maiintindihan pag sinabi niyong San Diego. Pag sinabi niyong San Diego, maiintindihan niyo po yan pag nasa Amerika. So, ano po ang nangyayari sa bandang San Diego? Meron pong border wall na ginawa si Trump na pinigil nila sapagkat racist daw dahil dapat pabayaan daw makapasok ang mga illegal immigrant. Okay. Ayaw nila po yung legal na immigrant. So, ano po ang nangyari dyan? Katakot-takot po na mga Chinese ang dumadami ngayon na pumapasok sa Amerika. At there is a 50-fold increase sa dami po ng pumupunta sa Amerika. Dati po, mga 700 lang po ang pumapasok sa Amerika na illegal na Chinese. Mga 700. Imagine, galing po sila sa mainland China, ha? Pumupunta all the way sa Mexico para mag-penetrate po illegally dyan po sa Mexico. Alam nyo po, from 700, ilan na po ang Chinese? 37,000. 37,000 from 700, 37,000 po ang illegal na Chinese na pumapasok po sa Amerika towards the southern border. Ano po ang kanilang ginagawa? Umaabot po ng 40 araw ang kanilang biyahe galing sa mainland China papunta dyan po sa Mexico para makatawid lang dun sa dulo ng pader na ginawa ni Trump na ang puwang lamang po ay less than 4 feet at yung barbed wire itinaas na. Every 30 minutes po, araw-araw, may dumadaan na mga SUV nagbababa ng illegal immigrant at a cost of $400 per immigrant. Kalahating oras ka lang ihahatid kung nasaan yung pader. Yung pader na po na yon ay nandun nga sa Jacumba. At dumadaan po ang mga immigrant all the way from nanggagaling sila China, dadaan sila ng Thailand, pupunta ng Morocco, bababa ng Ecuador, and then pagkatapos ng Ecuador, pupunta ng Colombia, and then magpa-Panama, and then magko-Costa Rica, hanggat sa umabot sa Nicaragua, papunta sa Mexico. 40
Diaz. 40 days po ang kanilang ginugugol para mag-travel dyan. Ang gastos po, merong isa po nagbenta ng kanyang bahay, $14,000. $14,000 ang ginastos para lang pumunta sa Amerika illegally. Okay? Ang punta po, galing sa mainland China, Tijuana, Mexico ang bagsakan. Tapos, diretso na yan. China to Ecuador essentially and then to Tijuana, Mexico ang pasok nila. So, 50 times na po ang dumami. Ang babayad mo po dyan sa smuggler nga ay $400, no? Saan nila natutunan ang pagpunta at paggamit nitong rotang ito? Mainland China, Thailand, papunta sa South America, galing sa Morocco, Northern Africa yon, and then pupunta ng Ecuador, aakyat sila all the way, Panama, Nicaragua, hanggat sa umabot sa Tijuana, Mexico, and then magbabayad pa sila. 14,000 yung ginastos sa airfare, $400 papunta po dun sa mismong puwang, dun sa pader na yon. Yan po ang nangyayari sa Amerika ngayon. At bakit ko po sinasabi? Well, actually, saan po nila natutunan yan? Meron po kasing pinag-usapan tayo kanina. Natutunan po nila yan sa TikTok. Sinasabi po kung sino ang kakausapin ninyo pagdating sa Mexico, magkano ibabayad ninyo pagdating sa Mexico. Ang pumupunta po ron, hindi lang po yung mga poor, yung mga middle class po. Yung mga iba, backpack lang po, di ba? Yan yung mga South Americans, mga Africans. Ngayon po, umaabot na all the way from mainland China. At hindi po from China to America yung biyahe. Umiikot sila westward. Pupunta po sila bali sa Africa, pupunta South America, paakyat. Hindi po sila makakapunta kasi going eastward eh. Ano dadaanan mo ron? Japan. Ano dadaanan mo? Philippines. Ano dadaanan mo? New Zealand, Australia. Eh lahat po yan pinoprotect. Pupunta ka sa Hawaii? Hindi naman po pasukan ng Hawaii eh. Kasi ang laki ng dagat na dadaanan mo. Whereas, puro lupa ang dadaanan mo pag nandun ka sa South America, paakyat. Di po ba? So, ang sinasabi ko po rito ay yung mga TNT, yung magbalak ng TNT ng mga Pinoy, yan na rin po ang gawin ninyo. Maganda lang po kayo ng about 18,000-19,000 US dollars. So halos 1 million na po yun. So kung meron kayong mabebenta na property, makakapasok kayo sa Amerika. Alam nyo po kasi nangyayari pagdating sa Amerika, ito po nakakatuwa. Susunduin kayo ng Border Patrol, nakaharap po sila mismo dun sa puwang at pumapasok yung mga illegal na immigrant, titingnan lang po kayo. Pagdating nyo ron, maglalakad kayo, ang 1 kilometro, tapos meron ng processing center. Sasabihin nyo lang, I want political asylum, whether it's valid or not. Sabihin nyo lang, ihahatid na kayo dun sa isang processing center din, maghihintay kayo ron. Ang nangyayari, naghihintay sila dun sa isang farm ng isang mama rito. Kawawa naman yung mama. Kasi immigrant din siya. Kaso ginagamit illegal. Madumi, pinutol na yung mga puno niya. Tapos iniwan yung mga kalat, yung mga dumi ng tao. Tapos yung mga trash, yung mga basura. Iniwan na rin yung mga tent. Pagkatapos, ang Amerika, ilalagay ka sa bus o ilasakay ka sa eroplano, tatanungin lang sa'yo kung saan mo gustong pumunta. You can go all the way to California, to New York, to Michigan, to Florida. Pero, syempre, yung mga red states, hindi masyadong pumapayag na mga illegal ang gamitin. Sa New York, yan, libre yan. Munta kayo ron. Kasi mga siraulo naman ng mga tao ron. Doon kami nakatira, pero wala kami gagawa. Siraulo rin. Sa California, doon rin kami nakatira. Pero mga siraulo yung mga namumuno dyan. Wala tayong magagawa. Ngayon, kung gusto nyo mag-TNT, kaya ako ginawa ito, para malaman ninyo, may paraan na bago na ngayon. Pumunta kayo sa Tijuana, Mexico, maghanap kayo ng, ano ba tawag nila? Snakehead ba yung tawag nila ron? Maghanap kayo ng smuggler. Pagkatapos, idadaan kayo, mga 1 oras lang from Tijuana, Mexico, yung puwang dun sa Jacumba, California. Tapos dadaan na kayo. Pasok na kayo sa Amerika, libre pa ang bus nyo, tsaka or aeroplano, pati bus, para daling kayo kung saan nyo gusto pumunta. O di ba saya? Ganyan kasira ulo ng mga nasa Amerika ngayon. O enjoy, di ba? Okay, asan ang ating mga credits? Para ito na po ang katapusan ng ating programa for today. Bam, asan na? Kumakain yata si Bam eh. Okay. Yes, yes, yes. Salamatan natin News Director Judith Estrada Lerino, Desk Editor Drew Nasino, hindi na pala si Bam ang Desk Editor natin. Tech Engineers, Engineer Chelo, nandiyan nga pala si Chelo, Wenner Cantino, Henry Rigormosa, Ken Sale, Giljon Reyes, nandiyan din si Giljon, Broadcast IT, Don Gigante, Teleprompter, ayan, naging teleprompter ulit, Demote, si Neil Joy Abella, Writer, Raiza Dadja, Katrina Gonzalez, Laika Cuevas, hey! Tapos Communication Assistant, Yasmin Pantaleon, Jessa Parameda, Alisa Quevedo. Ang tabayaran susunod po. Happy birthday, Engineer Wenner Contino. May pakain ba si Wenner? Ng ating DWIC and Aliw Audio Tech.
Ito po yung lingkod, Doc Cheliano, sa ngalan po, Attorney Baldado Topacio. Nandito tayo si Jesus Topacio. Mag-iiwan kami sa inyo yung bagay na susumin sa inyong pagnanasa! Kisil sa inyong pagkakasala! At titimol sa inyong kaisipan na